FM. Para malaman mo kung may ginagawang kalokohan sa iyo ang isang tao, maglagay ka ng mata at tenga mo malapit sa kanya na mapagkakatiwalaan mo. Ako nga pala si Angie, 35 years old, taga Cavite pero nagtatrabaho sa Changi Store sa isang mall sa Maynila. Tuwing gabi, lagi na ako nakatutok sa Dear IFM. Nakakakilig at nakakaiyak kasi ang mga kwento dito. Tsaka ang gaganda pa ng mga boses ng mga umaarte. Sabi ko, balang araw, mapapakinggan ko rin ang sarili kong kwento sa radyo. Hindi ko nga lang akalain na magiging ganito kagulo ang ibabahagi kong kwento sa inyo kaya pasensya na kayo. Kung bakit magulo, malalaman nyo kapag napakinggan nyo na ito at nakilala nyo na ang ka-live-in ko. Badong, saan ka na naman ba nanggaling? Huwag kang magulo. Tabi. Teka, bakit? Uminom ka na naman? Ano bang pake mo? Sa gusto kong uminom eh. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Asawa mo naman ako ah. Asawa? Anong asawa? Wala pa nga akong pinapakasalan. Talaga tong babaeng to. Kahit na. Nagsasama pa rin tayo. May karapatan pa rin akong malaman kung anong nangyari sa'yo. Wala lang. Uminom lang. Talaga ako. Ano? Nag-happy-happy lang. Kilala kita, Badong. Hindi ka iinom ng ganyang katindi kung wala kang pinagdadaan ng problema. Ang kulit mo naman eh. Sige na nga. Sasabihin ko na. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Teka, bakit hindi mo to sinasabi sa akin? Ayoko nga eh. Kukulitin mo na naman ako eh. Kailan pa nangyari to? Kailan ba? Basta. Hindi na mahalaga yun. Tinanggal na nila ako eh. Bakit ka raw tinanggal? Yan yung ayoko sa'yo eh. Ang dami mong tanong. Bakit? May magagawa ka ba? Baka pwede pa natin silang pakiusapan. Wag na. Hindi na. Sarado na mga utak ng mga yan. Hindi ako makikiusap sa kanila kahit kailan. Paano na to? Ano nang gagawin natin ngayon? Bahala na. Huwag mo nang isipin yan. Sakit mo sa ulo eh. Hindi pwedeng hindi ko to isipin, Badong. Magugutom yung pamilya natin. Kung hindi tayo gagawa ng paraan. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Ang sakit mo naman sa ulo, Christy. Tumigil ka nga. Ano? Christy? Sino si Christy? Ano pala? Ano nga pangalan mo? Angie. Sorry. Nagkamali lang ako. Nakainom lang ako. Hayop ka! Ha? Hayop ka! Ano ba? Wala ka na ang trabaho! Ano babaeng to? Ano ba? Babae ka pa! Angie! Ano ba? Sinabi na tumigil ka na eh. Huwag ka nang magselos. Ikaw naman yung mahal ko talaga eh. Mahal mo? Sino? Yung Christy na sinasabi mo? Wala lang yun. Huwag mo nang pansinin yan. Basta ang isipin mo. Ikaw nakatira dito sa bahay ko. At saka may anak tayo, di ba? Ewan ko sa'yo. Kapag lagi ka lang ganyan, mas mabuti sigurong umalis na ako dito. Magtatrabaho na lang ako sa Maynila para maiwan ka dito at matuto kang alagaan yung anak mo. Bahala ka. Nagkataong may kakilala naman akong taga Maynila na matagal nang nagyayaya sa akin na doon na ako magtrabaho. Hindi ko lang mapatulan yung alok niya gawa nga ng binabantayan ko ang anak ko. Pero dahil sa sakit ng ulo na binibigay sa akin ni Badong,
Kinabukasan lang, pumunta na agad ako ng Maynila para magpatulong sa kaibigan ko na maghanap ng trabaho doon. Siguro may mga magagalit sa akin kung bakit ko iniwan ang anak ko sa ka-live-in ko. Pasensya na kayo pero hindi ko na talaga matiis na makasama pa sa iisang bahay ang ka-live-in ko. Naging maswerte naman ako dahil nakakuha rin ako ng trabaho sa Maynila. At umuuwi na lang ako sa Cavite kapag Sabado at Linggo para makasama ko naman ang mga anak ko. At nung minsang nasa Cavite ako, nagulat ako nang biglang dinalaw ako ng kapatid ko. Ate Angie, pasensya ka na sa istorbo ha. Ayos lang, Cecil. Mabuti na lang nandito pa ako sa bahay at naabutan mo pa ako. Pabalik na sana ako ng Maynila eh. Oo nga ate, binilisan ko talaga at alam kong nagmamadali ka. Okay lang yun. O si nanay, kamusta ba siya? Yun na nga ate, pareho kami nag-aalala ni nanay eh. Pinapaalis na kasi kami dun sa tinutuluyan namin. Patay kang bata ka. Bakit kayo pinapaalis? Hindi pa kasi kami nakakabayad eh. O wala ka pa rin bang trabaho? Ate, wala pa eh. Ay naku naman, Cecil. Ginagaya mo naman si Badong eh. Ha? Nasaan nga pala si Kuya Badong? Ay naku, ewan ko ba dun? Umalis na naman ng hindi nagpapaalam. Kaya nga hindi ako makaalis-alis ng bahay eh. Lagi bang ganyan si Kuya Badong? Ay naku, oo. Kaya nga kapag nasa Maynila ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. At baka mamaya, iniwan na naman ni Badong dito sa bahay para uminom. Hala, mahirap nga yan. Ate, hindi pwedeng maiwan yung bata dito mag-isa. Ang dami pa namang loko-loko ngayon. Yun na nga yung inaalala ko eh. Ewan ko ba dito sa asawa ko? Puro alak ang inaatupag. Ayaw lang isipin yung kalagayan naming mag-ina. Kaya napilitan ako magtrabaho sa Maynila eh. Makalayo man lang sa kanya. Pero ate, iniiwan mo rin yung anak mo dito. Oo nga eh. Teka. Oo nga ano. Pwede natin gawin yun. Oo? Yung ano ate Angie? Naghahanap kayo ng matutuluyan ni nanay, di ba? Oo. Cecil, ano kaya kung dito na lang kayo tumira ni nanay? Para may magbabantay rin kay Millie. Sige. Ate, pwede naman. Kaya lang, papayag kaya si Kuya Badong? Siya yung may-ari ng bahay na to eh. Oo, papayag yun. Basta pumunta lang kayo agad ni nanay dito ha. Wala naman magagawa yun kapag nandito na kayo eh. Sige ate. Ate, maraming salamat. Oo, okay lang. Tsaka may isa pa akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun ate? Bibigyan kita ng cellphone. Para kapag nasa Maynila ako, masasabihan mo ko kung anong nangyayari dito sa bahay. Lalong-lalo na at gusto ko malaman kung may ginagawa bang kalokohan yung asawa ko. Sige po. At magmula nga noon, tumira na sa amin ang kapatid ko at ang nanay ko. At tulad ng napag-usapan namin ni Cecil, lagi niyang binabalita sa akin kung ano ang nangyayari sa bahay habang nasa Maynila ako. Noong una, parang wala naman daw problema. Yun nga lang, hindi raw sila masyadong kinakausap ni Badong. Pero habang tumatagal daw, parang lagi na raw umaalis si Badong ng bahay. Sila na lang daw ni nanay ang halos araw-araw na nagbabantay sa anak namin ni Badong. Lalo tuloy ako nabuwisit sa ka-live-in ko. Porket may ibang tao na sa bahay, pinabayaan na at hindi na inaalagaan ang anak ko. Pero hindi pa nagtatapos doon. May ibinalita pa sa akin si Cecil na lalong nagpainit ng ulo ko. Oy Angie, mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Hayop ka, Badong!
Nawala lang ako dito sa bahay, hindi mo na naman mapigilan yung sarili mo! Di ko alam kung anong sinasabi mo, Angie. Ano ka ba? Nandito na nga yung kapatid ko at ang nanay ko dito sa bahay, nagagawa mo pang magdala ng babae dito? Hoy, hindi totoo yan. At saka sino ba nagsabi sa'yo niyan? At hindi ka talaga aamin. Ano nga aminin ko? Di naman yan totoo. Ganun pala. Sige, Cecil! Cecil! Angie, ano ba? Huwag ka maingay. Cecil, halika dito. Natutulog na yung nanay mo. Huwag ka maingay. Huwag mong ginagamit sa akin yung nanay ko. Ayoko lang namang magising yung nanay mo nang dahil sa atin. Ginagawa mo tong kalokohan na to eh. Kapag naistorbo yung nanay ko, kasalanan mo. Sandali nga lang. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Pamamahay ko to. Wala akong pakialam. Patunayan mong hindi totoo yung sinasabi ko. Cecil! Cecil, ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Cecil! Ate, bakit po? Ano po yun? Sabihin mo yung totoo sa akin. Sa harap naming dalawa ni Badong. Totoo bang nagdadala siya ng babae dito sa bahay? Anak ng... Si Cecil ba yung nagsusumbong sa'yo? Hindi na importante kung sino ang nagsasabi sa akin. Gusto ko lang malaman kung ano yung totoo. Ate Angie, ang hirap naman ito eh. Cecil, mag-iingat ka sa sagot mo ha. Huwag kang magulo, Badong. Cecil, sige na. Sagutin mo na yung tanong ko. Opo ate. Pinapapasok ba niya yung babae sa loob ng kwarto namin? Teka nga lang, ano ba namang klaseng tanong yan? Cecil, huwag kang matakot sa kuya mo. Akong bahala sa'yo. Basta kasi ate nakita ko lang pumasok yung babae sa kwarto niyo. Cecil, huwag kang ang sinungaling ha. Hayop ka talaga, Badong! Ang kapal na mukha mo! Hanggang ngayon ba naman, itatanggay mo pa rin? Nagpapakahirap ako sa Maynila, tapos puro kalandian yung ginagawa mo dito. Kapag lagi ka na lang ganyan, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo! Lumuhod sa harap ko at nagmakaawa si Badong sa akin noong mga oras na yon. Pero dalang-dala na ako. Hindi na ako madadaan sa mga paawa niya. Sinabi ko talaga na itutuloy ko ang pakikipaghiwalay sa kanya kapag hindi siya nagbago at hindi pa niya aayusin ang sarili niya. Nangako naman siya sa akin na magbabago na raw siya. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Alam kong gagawa pa rin siya ng kalokohan kapag hindi ko siya nakikita. Para siyang daga na naglalaro habang wala ang pusa. Yun nga lang, hindi ko akalaing meron pala siyang kayang gawin na ikakagulat ko at makakaapekto sa mga mahal ko sa buhay. Ang sabi sa akin ni Badong, kapag daw itinigil ko na ang pagtatrabaho sa Maynila at pumirmi na ako sa Cavite para alagaan ang anak namin, titigil na raw talaga siya sa mga kalokohan niya. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala. Paano ko magtitiwala sa kanya? Wala nga siyang trabaho. Nagpapadala lang ako ng pera sa kanya. Tsaka naiinis ako sa kanya. Siya na nga yung may kasalanan sa akin, siya pa yung may lakas ng loob na maghamon sa akin. Kaya idiniin ko talaga sa kanya na isa pang beses na malaman ko na nang bababae siya, iiwan ko talaga siya. Tingin ko naman matatakot siya. Pero hindi. Sinusubukan talaga ako ng ka-live-in ko. Hello, Cecil? Ano, kamusta dyan sa bahay? Ate Angie, may problema eh. Ha? Anong problema? Nagugutom na kami dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na nagbibigay ng pangkain si Kuya Badong. Ano? Oo ate, hindi ako nagbibiro. Ayaw niya talagang magbigay. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Oo naman. Anong sabi niya? Bakit daw hindi siya makapagbigay? Ewan ko ba dun? Wala raw siyang may bibigay at wala na raw siyang pera. Pero nagpapadala ako ng pera sa kanya. Sinabi ko nga yun sa kanya ate. Pero naghalit naman sa akin. Maghanap daw ako ng trabaho kung gusto ko raw kumain. Teka lang, ang ibig mong sabihin, pati si Millie hindi niya pinapakain? Oo ate. Sinabi ko nga sa kanya yan eh.
ayaw niyang pakainin ng anak niya? Kapag sinasabi ko yung tungkol dyan, hindi na siya nagsasalita. Tinatabla na lang niya ako. Loko-loko talaga yung si Badong. Nakakainis! Oo nga, ate. Hindi ko nga alam kung ano nang gagawin dito. Paano kaya to? May natatago ka ba mong pera dyan? Di ba nag-iwan din ako sa'yo? Opo, ate. Pwede bang kumuha ka na muna doon? Yun na nga yung ginagamit ko ngayon eh. Ate, mauubos na rin yun. Kunting tiis lang, Cecil. Magpapadala rin ako ng pera. Idedirekta ko na sa'yo. Hindi ko naman akalain na gagawin ni Badong yan sa inyo. Pasensya ka na rin ha. Baka nagalit kasi nagsusumbong ka sa akin. Hindi ko akalain na magagawang subukan ni Badong ang pasensya ko. Pati bayan at patagalan na palang labanan. Pero hindi ko siya susukuan. Naiinis lang ako na pati anak ko dinadamay niya. Kaya hindi na nagpadala ng pera sa kanya. Idinidiretso ko na kay Cecil para siguradong makakakain sila ni nanay kasama ang anak ko. Wala na akong pakialam kay Badong. Bahala na siya sa buhay niya kung paano niya pakakainin yung sarili niya. Basta ang importante sa akin, yung pamilya ko. Pero meron akong nakaligtaan. Nakatira nga pala sila sa bahay ni Badong at pwede niyang gawin sa kanila ang anumang gusto niya. Ate Angie! Cecil? Anong ginagawa mo dito? Bakit pati si nanay sinama mo dito sa Maynila? Ate, pinalayas na kami ni Kuya Badong eh. Ano? Oo ate, grabe na talaga si Kuya sa amin. Sandali lang. Nay, halika. Umupo lang muna kayo dito. Mag-uusap lang kami ni Cecil, ha? Cecil, ano ba nangyari? Bakit kayo pinalayas ni Badong? Ewan ko ba dun ate? Baka naman inaway niyo. Ate, hindi. Wala nga kaming ginagawa sa kanya eh. Teka lang. Si Millie, iniwan niyo doon? Oo, wala naman kaming magagawa ni nanay eh. At saka syempre, hindi naman niya palalayasin yung anak niya. Baka kung ano na nangyayari sa anak ko doon. Pasensya ka na ate ah. Hindi ko na masasagot yan. Wala na akong magawa eh. Alam ko, Cecil. Ano bang gagawin ko? Bakit ba nangyayari to? Nakasama pa yata yung pagpapatira mo sa amin ni nanay sa bahay. Ate, hindi sa sinisisi kita ah. Pero tingin ko, alam ni Kuya Badong na ako yung nagsusumbong sa'yo. Oo nga. Halata naman tayo eh. Pero hindi ko lang akalain na magagawa niyang palayasin kayo ni nanay. Hindi man lang ba niya naisip na pamilya ko kayo? Pero ate, hindi naman talaga kayo mag-asawa eh. Magagawa niya talaga kaming basta-basta na lang paalisin doon. Ang mahirap dyan ate, baka hindi na rin asawa yung tingin niya sa'yo. Baka mamaya, pagbalik mo doon, hindi ka na niya papasukin ng bahay niya. Nakiusap muna ako sa isang kasamahan ko sa trabaho kung pwedeng dun muna sa bahay nila makitulog sina Cecil at ang nanay ko. Hindi kasi kami magkakasya sa tinutuluyan ko sa Maynila. Natatangahan ako sa sarili ko. Bakit pa hindi ko naisip na pwedeng palayasin sila ni Badong? Nag-aalala tuloy ako. Baka mamaya, sa sobrang galit niya sa akin, idamay niya pati ang anak namin. Hindi ko na mapapayagan na gumawa siya ng hindi maganda sa anak ko mismo. Susugod na ako sa Cavite. Kailangan magkaalaman na kami ngayon ni Badong. Badong! Badong! Buksan mo tong pintuan! Papasukin mo ako! Ngingay mo! Bakit ayaw mong pagbuksan, ha? Natutulog ako eh! Papasukin mo ako! Kung makaasta ka, parang bahay mo to ah. Bakit? Hindi ba? Hindi! Ako ang may-ari nito. Wala akong pakialam! Papasukin mo ako! Huwag kang maingay dyan! Natutulog din yung anak mo! Magpaliwanag ka! Bakit mo pinalaya si Cecil at yung nanay ko? Wala ka bang awa?
Hindi mo ba naisip na wala na nga silang pupuntahan, pinalayas mo pa? Ano ngayon sa akin? Bakit? Kapamilya ko ba sila? Sabihin na natin hindi. Pero nanay at kapatid ko yun. Parang pang mabastos sa akin yung ginawa mo. Hindi mo ba naisip yun? Bakit naman? Hindi nyo rin ba ako binastos sa loob ng pamamahay ko? Isipin mo, bawat kilos ko yata dito, ibinabalita ng kapatid mo sa'yo. Nakikitara na nga lang kayo dito. Ang kapal pa na mukha nyo! Ako ang sisihin mo! Dahil ako ang nagpagawa kay Cecil noon. Gusto ko lang malaman kung may ginagawa kang kalokohan dito. Kung ganun wala kang karapatan na gawin yon. Dahil hindi naman kita asawa, di ba? Anong sinabi mo? Anak nang, nagbibingi-bingihan ka ba? Narinig mo yung sinabi ko sa'yo, di ba? At alam mo yan sa sarili mo. Hindi kita asawa. Kaya pwede kong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Sige. Totoo naman yan. Hindi ko papalagan yan. Ano ang gusto mong gawin ko, ha? Anong gusto mong gawin ko para matapos na to? Alam mo, Angie, alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Kung talagang mahal mo ako, hindi mo palalayasin ang pamilya ko. Ayan na naman tayo. Ayan ka na naman eh. Inaaway mo na naman ako. Kumalma na nga tayo ngayon. Ito, alam mo, kaya ko lang pinalayas yung kapatid mo tsaka yung nanay mo. Kasi ayoko nang may ispeya dito. Nakakasira ng pamilya yun eh. Ayos ah. Kanina, ang sabi mo, hindi mo ako asawa. Pero ngayon, sinasabi mo namang pamilya tayo? Badong, ano ba talaga? Siyempre, pamilya tayo. Mahirap tayo, di ba? Ngayon, para maayos tayo, huwag mong ituloy ang banta mo na makikipaghiwalay ka sa akin. Kasi kung maghihiwalay tayo, para saan pa na nandito yung nanay at kapatid mo? Diba? Isip-isip din, Angie. Umaabuso rin kayo eh. Sige, ano yung pwede kong gawin para mapatira ko ulit ang nanay at kapatid ko? Patawarin mo ako. Yun lang. Bumalik ka lang sa akin. Ganun lang kasimple. Pababalikin ko ang pamilya mo dito. Ayoko lang nang isinusumbong ako. Wala namang may susumbungin kapatid mo dahil magbabago na ako. Seryoso ka? Magbabago ka na? Oo naman. Tsaka huwag ka nang bumalik doon sa Maynila. Magulo doon eh. Dito ka na lang. Mahal na mahal naman kita eh. Ganon. Paano naman ako makakasiguro sa'yo? Maghahanap ka ba ng trabaho? Bumalik ka na lang muna dito. Saka na lang natin pag-usapan yan. Masakit sa ulo yan eh. At dahil sa sagot mo na yan, lalong ayoko nang tumira dito. Lahat na lang ng sama ng loob, nakuha ko sa'yo. Pinalayas mo pa ang pamilya ko. Wala akong nakikita sa iyong pagbabago. Ganyan ka na talaga. Kaya Badong, makikipaghiwalay na talaga ako. At isasama ko ang anak ko. Mahabang sagutan at sigawan pa ang nangyari sa amin ni Badong. Ang ingay-ingay na kasi namin kaya naistorbo na ang mga kapitbahay at dahil meron nang nangialam na taga-barangay, wala nang nagawa si Badong kung hindi isuko na lang sa akin ang anak namin. Ipaglalaban ko talaga ang anak ko at hindi ko hahayaan na maiwan siya at pabayaan na lang ng tatay niyang walang kwenta. Sa ngayon ay magkakasama kami ng anak ko, ni Cecil at ng nanay ko. Nakahanap ako na matutuluyan dito sa Maynila na magkakasya kaming 4. Medyo mahirap lang sa ngayon dahil binabayaran namin ang upa dyan. Pero nangako naman sa akin si Cecil na maghahanap na ng trabaho para makatulong na rin siya sa akin. Hindi na namin kailangan pa si Badong. Ang importante sa akin, magkakasama kami ng mga mahal ko habang namumuhay ng tahimik at maayos at malayo sa sakit ng ulo. Yun lang po muna. Maraming salamat, Angie.